Arlene, ano-ano yung inaasahan natin sa ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay ng People's Initiative? Aga, kabilang nga sa mga inaasahan sa pagpapatuloy ng investigasyon ng Senado ay yung mga bagong testimonya ng mga testigo mula rito sa Davao City kaugnay na ng tinaguriang Peking People's Initiative. Maagang naghanda ang ilang kawani ng Senado at Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation para sa ikalawang pagdinig kaugnay ng People's Initiative. Kabilang sa mga inaasahang dadalo ang chairperson ng Senate panel na si Senator Amy Marcos, Senator Ronald Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo. Isa sa inaasahan ay ang mga bagong testigo sa umano'y bayaran at paggamit ng ayuda para sa signature drive. Aalamin din aga kung makakapunta ang mga individual na ipinasampi na noong nakaraang pagdinig, gaya ng isang attorney Anthony Abad na siyang nakapangalan sa signature forms na unang kumalat sa mga barabarangay. Ganoon din ang ilang umano'y local officials na pinangalanan ng mga unang testigo mula sa Bukidnon na nag-utos umano na magpapirma sa mga residente. Layon din ang pagdinig na matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng tinaguriang Politicians Initiative kung mapatutunayang nagkaroon ng paggamit sa public funds sa umano'y bayaran sa pirmahan. Aga sa ngayon, nagpapatuloy yung paghahanda ng ilang kawani ng Senado at Senate panel dito nga sa venue sa Davao City at mamayang 2:00 ng hapon sisimulan yung pagdinig ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Bagaman wala pa naman tayong nakukuhang kumpirmadong impormasyon aga, pero ating nga antabayanan kung magkakaroon ng pagkakataon na magkadaupang palad o magkaroon ng pulong si Senator Marcos at si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yun muna ang update mula rito sa Davao City. Balik sa'yo, Aga. Alright, maraming salamat sa iyo, Arlene Delgado.